Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Proverbs, Kawikaan, chapter 3, verses 13 hanggang 18. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap. Unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. The benefits of wisdom. So, unti-unti na natin nauunawaan yung kahalagahan po ng karunungan ng Diyos at ng wisdom. So, ano ba yung wisdom, Pastor? Ang wisdom po ay applied knowledge. Ano po, pagka pinamumuhay mo na yung karunungan na nagmumula sa Diyos. At ang resulta niyan, ang sabi ng Biblia, malinaw po, no? Mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Magiging maaliwalas ang iyong landas at puno ng kapayapaan ang lahat ng iyong araw. At magiging mabunga ka. Ano po, yun ang resulta po ng wisdom o ng karunungang nagmumula sa Diyos. Kaya yan ay dapat pakanasain natin, ano po, na taglayin natin sa ating buhay kasi higit pa sa pilak at ginto o alinmang alahas at kayamanan ang karunungan. So yan po ang benefits ng wisdom. Ngayon, paano naman ito nakakatulong sa pagbabago ng mundo? Katulad po ng nasabi ko yesterday, pagka naipalaganap po natin ang mabuting balita, lalaganap din po ang karunungan ng Diyos at maraming buhay ang mapapagpala. Yung pong sinasabi ng Colossus chapter 1, verse 6, sabi rito, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula ng marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So sa pamamagitan pala ng karunungan ng Diyos na masusumpungan natin sa mabuting balita, yung pagpapala tutuloy sa buhay ng maraming tao. Kasi ang gospel po nagdadala ng pagpapala po yan. Sabi po rito sa verse na binasa natin. At higit sa lahat, ang tao po ay makakakita ng pagbabago sa buhay ng mga taong may taglay-taglay na karunungan ng Diyos sa ating mga believers. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Luke chapter 7, verse 35, ngunit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon doon. So magiging mabuting patutuo po yung ating buhay sa sanlibutan. Ano po, magliliwanag po tayo pag taglay po natin yung karunungan at mapapatunayan nating tayo'y nasa tama kapag namumuhay po tayo ng mayroong karunungan mula sa Diyos. Ngayon, siguro naitanong nyo sa inyong isipan, Pastor, di ba automatic na yung wisdom na yan ay ibinigay ng Diyos sa atin nung tayo'y nanalig sa Panginoong Hesukristo? Alam nyo kapatid, masakit man tanggapin yung realidad, marami sa atin, kahit Christian na hindi taglay yung karunungang nagmumula sa Diyos. Bakit ko nasabi yan? Marami sa atin ang nagkakamali sa paggawa po ng desisyon sa buhay. Marami sa atin ang padalos-dalos, hindi nag-iisip, nananangan sa sarili pagdating sa pagdidesisyon sa buhay. Kaya marami po tayong nagagawang maling desisyon. Ito pa po, marami sa atin ay nami-mismanage po natin yung ating buhay. Nasasayang po yung resources na meron tayo, yung lakas na meron tayo, yung oras na meron tayo sa mundong ito. Ano po? In fact, maraming Kristiyano po kung nakikita na dahil sa kawalan ng karunungan, napapahamak, ano po, nagkakasakit, gihirap sa buhay, at makikita mo sa kanila na sasayang yung mga pagpapalang ibinigay sa kanila ng Diyos.
Okay? So, isa pa na nakikita ko po na marami rin sa atin kulang sa pagkaunawa ng ating purpose sa buhay. At ang wisdom po kasi, napakahalaga po niyan. Yan ang magbibigay sa atin ng purpose. Maraming kilala rin ako na mananampalataya, pabago-bago ang isip. Kaya napapahamak. Kaya hindi po automatic. Ano po? Kaya pansinin niyo po, kailangan ipanalangin natin na punuin tayo ng Diyos ng wisdom na nagmumula sa Kanya. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana ay ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. At ang sabi sa James or Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Kailangan humingi tayo sa Diyos araw-araw ng karunungan. Ano po? At makikita po ninyo sa buhay ninyo kapag nagmamanifest na po yung wisdom of God sa inyo pong buhay. Unang-una po, na-align yung ating buhay sa kalooban ng Diyos. Ano po? Pangalawa, magiging good stewards po tayo ng ating resources, time, and strength. At makikita ninyo, ay magagamit natin ng tama yung mga blessing at mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Panghuli, makikita po ninyo, magkakaroon kayo ng meaningful na buhay kasi clear na yung inyong purpose and direction sa buhay. So pag-aaralan pa po natin yan sa mga susunod na araw. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po, dalangin ko, maranasan ng iyong mga anak yung benefits ng wisdom. Turuan mo kami sa bawat araw at sa bawat araw ng aming buhay, hihingi po kami sa iyo ng karunungan upang maiwas o makaiwas kami sa mga maling desisyon at ma-manage po namin ng maayos yung mga pagpapalang pinagkatiwala mo sa amin at luminaw sa amin yung purpose namin sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.